Matapos po ang 2 araw ng malalaking balita at usapan, tinapos po ni Ginoong Brad Garlinghouse ang Ripple Swell 2025 sa mensaheng puno ng pag-asa at inspirasyon. Ayon po sa kanya, tapos na ang event pero hindi pa tapos ang laban ni Ripple. Sa katunayan, mas malaki pa ang mga plano nila para sa hinaharap. Ang ganito pong confidence mula sa CEO ay karaniwang nagdudulot ng short-term optimism sa market dahil pinapatunayan po nitong buo pa rin ang direksyon ni Ripple. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan tungkol po sa pagtanggi patungo sa tagumpay ni Ripple. Yan. Sabi rito ay Garlinghouse recalled how Swell began in 2017 as a response to being rejected from the Sibos Banking Summit. Yan, binahagi po ni Ginoong Brad ang kwento kung paano po nagsimula ang Swell noong taong 2017. Tinanggihan raw silang sumali sa Sibos. Kaya gumawa po sila ng sariling event sa tabi nito. Noon kakaunti pa lang ang nakikinig sa kanila pero ngayon si Ripple na mismo ang sentro ng mga usapan sa global finance. Ang market impact po dito ay ang ganitong underdog sa leader narrative ay nagpapatibay ng brand image ni Ripple kung saan ay nakatutulong para sa long-term trust sa ecosystem ni XRP. Ano naman po ang bagong yugto ng finance? Sabi rito ay Garlinghouse said the financial world has changed from rejecting crypto to now embracing blockchain innovation. Ayan. Ayon po kay Ginoong Brad, sobrang nagbago na ang mundo. Dati, ang salitang crypto ay tabu. Pero ngayon, kasama na ito sa sistema ng mga bangko at fintech firms. Tinawag pa niya itong rewiring of financial infrastructure, kung saan ay isang malaking pagbabago sa global economy. Sa market impact, ipinapakita po nito na ang institutional adoption ay patuloy po na lumalawak, isang sinyales ng matibay na foundation para kay XRP. Ngayon ay ano naman ang malaking announcement para sa Swell 2026 sa New York. Ayan. Sabi rito, Garlinghouse announced that Ripple's 10th Swell will return to New York and expand to include developers, investors, and academics. Ayan. Sa pinakahuling bahagi po ng kanyang speech ay binulaga ni Ginoong Brad ang lahat. Ang Swell 2026 daw ay gaganapin po sa New York City. Mas malaki at mas inclusive ito. Hindi lang mga bangko at payment firms kundi pati developers at investors ay kasali na. Kaya ang market impact po dito ay ang event na ito ay maaaring magbukas ng panibagong partnerships at innovation na posibleng magdulot ng bagong momentum sa presyo ni XRP. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw po ang mensahe. Si Ripple ay hindi lang po nakaligtas kung saan ay patuloy po siyang lumalago. Kung ang mga bangko noon ay tumalikod po sa kanya, ngayon ay sila mismo ang kumakatok sa kanyang pintuan. Kung magpapatuloy po ang ganitong trajectory, posible pong makita nating muli ang pagkilos pataas na XRP sa mga darating na buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood.